over 2. So ilang araw na lang, Pasko na lang. Di ba? Bakit ba tayo may Pasko? Ito yung kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. Ang siya'y namatay, pagkalipas tatlong araw siya ay nabuhay. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang isang Kristiyano, yung mga salita ng Diyos na natanim sa ating puso, kailangan niya mag-grow. Ano sa Tagalog yung grow? Bunga. Pwede rin, lumaki, mag-grow. Di ba? Pagka meron kang buto ng kamatis, di ba pag tinanim mo yun, ang gagawin mo para mag-grow? Didiligan mo, aalagaan. Amen? Amen. Gusto niyo ba yung salita ng Diyos na natanim sa puso niyo mag-grow? Opo. Ito gagawin natin. Pagdasal. Tama, magkasal. Ano pa? Magbasa na Bible. Pagkatapos natin basahin, anong gagawin natin? Sa pulis. Isabuhay. Amen. At pagkatapos mo may isabuhay, pwede mong ikwento, ibahagi. Amen. Amen. Para ikaw ay lumago, magbunga. So, grow. G-R-O-W. Unang-una, para ikaw ay mag-grow is, sinabi mo kanina, go to God in prayer. Bakit mahalaga yung panalangin? Bakit tayo nag-pray? May idea ba kayo bakit tayo nag-pray? Sino sa inyo may kahilingan? Lahat tayo may pangangailangan, di ba? So, kaya tayo nag-pray kasi meron tayo kahilingan. Meron tayong pangangailangan. Di ba sabi ng Biblia, humingi ka at ikay bibigyan. Pumato ka at ikay pagpumuksan. Siyempre, pag hindi ka humingi, hindi ka bibigyan. Pag hindi ka kumatok, hindi ka pagpumuksan. Pag hindi ka humanap, hindi ka makakakita. Kaya mahalaga, nagdadasal tayo. Amen. Amen. Hindi kikilos ang Panginoon sa ating buhay kung hindi tayo mananalangin. Di ba? Kaya ikaw ay hingi ng baon. At sabihin mo sa nanay mo, di ba? Pahinging baon. O, di ba? Hingi ka. Kasi minsan ibang mga magulang nakakalimutan na ikaw ay bigyan ng baon. No? Kaya mahalaga yung humingi. Ganon din sa panalangin. Ang Diyos natin, ang ating Ama, at siya ang magpo-provide ng ating pangangailangan. Yan, letter G. Go to God in prayer. Ano yung letter O? Letter R muna. G-R. Ano yung R? Read your Bible. Read your Bible. May mga Bible kayo, di ba? Ang tanong, binabasa niyo pa? Minsan. Gano'ng kadalas ang misa? Ano po? Pansong. Di ba? Ang Biblia, hindi lang naka-display yan sa kung saan sa. Yan ay dapat binabasa. Amen. Amen. Sino sa inyo ang kumakain ng 3 beses sa isang araw? Bakit tayo kumakain? Para magusto. Ano pa? Para lumakas. Para lumakas. Para lumaki. Para magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi pag hindi ka kumain, ano mangyayari sa'yo? Hihina. Manghihina.
alam nyo ba, hindi lang katawan natin ang dapat natin pinapakain. Ano din? Pati ang ating espiritu. May tatlong aspeto sa ating katawan. Espiritu, kaluluwa, at saka espiritu, kaluluwa, at saka katawan. Sa English, spirit, soul, and body. Sabihin nga natin, spirit, soul, and body. May tatlong aspeto sa ating katawan. Pag namatay ang tao, ang kanyang katawan ay saan pupunta? Hindi, katawan muna. O, sa ibabaon sa lupa. Nanggaling tayo sa lupa, pag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. Katawan muna. Ang katawan natin ay nanggaling sa lupa. Pag namatay tayo, babalik sa lupa. Di ba nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan muna? Kumuha siya ng putik. Ginugis ng tao. At nung kanyang nagiging tao, anong ginawa niya? Binigyan niya ng hangin. Hiningahan niya. At siya ay nabuhay. Ibig sabihin, ang tao nang galing sa lupa. Diba? Galing sa lupa. Kaya yung tao pag namatay, amoy lupa. Ay, yung mga matatanda din. Amoy lupa. Kasi galing tayo sa lupa. So, hindi lang katawan natin ang dapat natin pinapakain. Pati ang ating espiritu. Sino sa inyo may espiritu? Lahat tayo may espiritu. Kaya pag namatay ang tao, yung katawan, ibabalik sa lupa, yung kanyang espiritu ay hihiwalay sa katawan. Saan pupunta yung espiritu? Sa langit. Paano mo masasabing sa langit? Kung mabait po siya. O, kung masaya. Paano pag bad? Impyerno. Sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. So, ibig pa lang sabihin, kailangan ang ating espiritu nakalapit sa Panginoon. Amen. Amen. Kailangan ng ating espiritu ay pinapangunahan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Ang pagkain ng ating espiritu ay ang Biblia. Mahalaga yung Biblia kasi ang Biblia ito yung salita ng Diyos na nagbibigay gabay, nagbibigay katwiran, kabanalan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Ay, mahalaga yun. Hindi lang katawan mo ang pinapakain mo, pati ang iyong espiritu. Ano yung pagkain ng ating espiritu? Salita ng Diyos. Alam mo, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, pinapakain mo na ang iyong espiritu. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinapakain mo na ang iyong espiritu. Amen. Amen. Kaya mahalaga yon. Nagbabasa tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ilang beses kayo kumakain sa isang araw? Tatlo. Pag nagmingerienda, ilan? Diba? Di ba 5 beses? O, pag nagbabasa ka ng Biblia, ilang beses? Kapag kabilugan ng buwan? Kapag nasa simbahan ka lang? Hindi. Dapat araw-araw. Amen. Amen. Kasi, kumakain din yung ating espiritu. At ang pagkain ng ating espiritu ay salita ng Diyos.
Amen. Amen. Pangatlo, letter O. Ano yung O? Obedience. Obey. Wow. Siyempre, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, anong gagawin mo? Susundin mo. Kasi kung magbabasa ka, hindi mo naman ginagawa, ano mangyayari sa'yo? Baliwala, mangyayari. Kanyang halimbawa, nag-aaral kang naging doktor, nag-aaral ka naging abogado, o kaya nag-aaral ka ng alpintero, hindi ka naman nagtatrabaho, baliwala yung natutunan mo. Di ba? Kasi nga hindi mo ina-apply, hindi mo sinasagawa. Ganon din sa salita ng Diyos. Pagkatapos natin marinig, malaman, anong gagawin natin? Susundin. Obey. Halimbawa, narinig mo ng salita ng Diyos, kailangan mo magpatawad sa nakasakit sa iyo. Anong gagawin mo? Magpapatawad ka. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Halimbawa, sabi ng Panginoon, ang nananakit sa iyo, huwag mong gagantihan. Anong gagawin mo? Hindi mo gagawa ng masama. Ang gumagawa sa iyo na masama. Yun ang sinasabi natin kasanayan o yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin ay sinasabuhay natin. Halimbawa, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa iyong mga magulang. Anong gagawin mo? Susunod. Kasi pag hindi ka sumunod, hindi mo nagagawa ang sinasabi sa salita ng Diyos. Halimbawa, huwag kang magnanakaw. Utos yun, di ba? Huwag kang magsisinungaling. Utos yun, di ba? Huwag kang papatay. Kapag ginawa mo, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Hello? Alam niyo ba yung isang pang-utos? Opo. Ano yun? Hindi. Ano yung sa magulang? Ayun, maging masunuri sa magulang. Igalang mo ang iyong mga magulang. At saka magpapalit sa ano. Ay huwag sumamba sa Diyos-Diyosan na yun. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Maliban sa Panginoon lang. Kasi ang Diyos natin ay nagsiselos. Ayaw niya na may iba tayong sinasamba. Ayaw niya na may iba tayong inuuna. Dapat si Lord ang laging number one. Pagkagising mo sa umaga, ano ginagawa mo? Si cellphone. Anong inuuna mong gawin? Kaya magdasal ka muna. Lord, salamat sa panibagong umaga. Salamat sa blessing. Unahin mo agad si Lord. Amen. Amen. Yun ang kahalagaan. Para ikaw ay mag-grow. Grow. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na natanim sa puso mo, lumalago. Nag-grow. Amen. Doon papasok kayong W, witness. Sabihin, maging saksi tayo. Saksi sa kabutihan, saksi sa ginagawa natin. Di ba sabi sa Panatang Makabayan, sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ibahin natin, sisikapin ko maging tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Bakit ka tinawag na Kristiyano? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Meron ka bang idea kung bakit ka tinawag na Kristiyano? Bakit ka naging Kristiyano?
Kasi dapat alam mo kung bakit kayo Kristiyano. Bakit? Kristiyano ba tayo dito? Mga Kristiyano ba tayo dito? Wala bang Muslim dito? Oh. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka naging Kristiyano? Ano? Tayo ay naging Kristiyano dahil tayo ay naniwala kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo. Kaya ka naging Kristiyano. At hindi lang yon, ikaw ay naging Kristiyano dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo. Amen. Ilan yung disciple ni Jesus? Tandaan niyo kung ilan yung disipulo niya. Ilan yung disciple niya? Si Pedro, si Santiago, si Juan, sino pa? Labing ano yun? Hindi, yung mga apostol. Apostol. Yung mga... Ay, yung 12 po. Yun, 12 disciple. Yun ang apostol. Yung PCR ko. Diyan po. Yun ang 12 apostol. Bakit nag-disciple si Jesus? Bakit siya nag-disipulo? May idea kayo? Si Jesus Christ ay nag-disipulo para yung salita ng Diyos maipangalat sa iba't ibang lugar. Amen. Hello. Di ba yung chismis kumakalat ka? Yung marites kumakalat. Kaso lang hindi maganda. Hindi magandang pakinggan. Chismis eh. Ang ipakalat mo yung mabuting balita sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Huwag yung chismis kasi nakakasira yan ng buhay ng tao. Hello! Hi. May natutunan ba tayo? Opo. Paano tayo mag-grow? G-R-O-W. Ano yung G? Go to God in prayer. Oh! Obey. Oh. Obey. Obey God's word. Ay, letter R. Ano yung R? Read. Read. Your Bible. Read your Bible. Read your Bible. Hindi yung naka-display lang dyan. Amen. Amen. Tapos malinaw pa yung mata nyo, magbasa kayo ng Biblia. Kasi pag malabo na yung mata nyo, paano kayo makakabasa? Di ba? Kaya kung bata pa kayo, kilalanin nyo. Alamin nyo si Kristo. Amen. Amen. Ang last, ipahayag mo yung salita ng Diyos. Di ba dito kaya kayo nag-aaral para meron kayong matutunan. Ang tanong, may natutunan ba kayo? Di ba? Hindi yung pasok dito, labas dito. Hindi. Pagpasok dito, lagay dito sa puso. Amen. Amen. Isa puso mo. Para ikaw ay magbago. Hello. Hi. Ang lahat na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Amen. May natutunan ba tayo? Opo. Ulitin natin, ano yung apat na paraan para tayo mag-grow? Go to God in Pray. prayer. Tapos, letter R, Read your Bible. read your Bible. Pagkatapos mo mabasa, letter O, obey your Bible. Obey. Amen. And W, witness. Saksi. Eyewitness. Di ba? Saksi. Ibig sabihin ng saksi, witness. Saksi, 24 oras. Yan ang ibig sabihin ng ikaw ay nagiging witness. Isinishare mo yung mabuting balita. Hindi yung masamang balita. Ano gusto mo? Bad news o good news? Good news. Di ba? O, ganun din tayo. Pinag-aaral natin dito yung good news. Hindi yung
bad news. Amen. Amen. Sige, magsitayo tayo mag-pray. Hallelujah. Salamatan natin ang Panginoon sa salita ng Diyos na ating natutunan. Lord, salamat sa iyong salita na amin natalakay. Ang dalangin po namin na ito ay itimimo sa aming puso at maging gabay at kalakasan po namin. Binibless ko po yung mga kabataan na narito ngayon. I declare shalom sa kanila. Blessing, peace, protection sa mga bata nito. Sabihin natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal, iniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis ng dugo ni Jesus. Si Satanas, ang demonyo, ay walang karapatan, walang kapangyarihan sa akin. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay malayang makakapasok sa dako kabanal-banal ng Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, may natutunan? Anong pakiramdam niyo ngayon? Magaan. Kasi yung kabigatan ng iyong puso, wala. Kasi nakinig ka na. Amen. So maraming salamat sa inyong pakikinig.